And we're back. We are down to session 7 at ito ang copy reading and headline writing. So here's our speaker for today. Crystal Sitoy is a campus journalist with over 10 years of experience contributing to school and university publications from elementary to her college years. She has won several awards in online journalism, including 5 championship titles in copy reading and headline writing during the pandemic era. Most recently, Crystal placed fifth in the same category at the National Schools Press Conference 2023 held in Cagayan de Oro City. She was also recognized as one of the most outstanding campus journalists in the Caraga region this year. In addition to her work in campus journalism, Crystal has been a copy editor of Explain PH since 2021, where she has honed her editorial skills. Currently, she is a freshman pursuing Bachelor of Arts in Pharmacy while continuing her passion for journalism as a writer trainee for her university's student publication. Crystal was also a speaker last year's Join Camp, where she has shared her expertise with aspiring journalists. Ladies and gentlemen, a digital round of applause for Miss Crystal Sitoy. Hello, naririnig po ba ako? Okay, so, um, goods ang PowerPoint? Okay, thank you. So, hello sa mga copy reader dyan, and thank you guys for joining the 2024 Journalism Camp, and I am glad na um, I am given the opportunity for the second time para mag-share ng knowledge sa inyo, and I hope marami kayong matutunan sa akin. So, let's start. So, Um, wait lang. So, of course, our topic for today is all about copy reading and headline writing. So, heads up guys, ang forte ko talaga ay Filipino copy reading since yes, I am a Filipino writer and kaya pinurso ko yung pagiging Filipino copy reader ko. But also, um, I will include the English para makasabay lahat. And also, for the copy reader, sa lahat ng copy reader dyan, since sa lahat ng mga media, I mean mga writers na mag-speaker ay next pa sa akin, I would like to suggest na makinig din kayo sa mga lectures ng mga writers para malaman nyo ang mga structures nila kasi as a copy reader, bibigyan ko lang kayo ng heads up na advantage talaga kung writer ka, then editor ka pa. So, yon. So, let's start. So, yeah, this is me. I am Cristel Sitoy. I'm currently a freshman student in Southwestern University, FINMA, sa Cebu. And I am a pharmacy student, pero still I am continuing my passion for journalism as a trainee. Writer po ako doon sa publication namin. So, yes. So, na, nakikita nyo ba yung picture na nandyan sa slide? So, obviously, that is an AI generated one. So, like, um, I tried asking Meta AI. Alam ko familiar kayo yan na Meta AI make something like a banner or tarp like na para mag-welcome ng para welcome kayo sa copy reading and headline writing training sessions na ito. And then laking gulat ko kasi pag pagbigay ni Meta AI ng picture, parang sabi ko, Meta AI, can you please correct the spelling sa image? Pero it's the same. Parang ano ang gusto kong i-emphasize dito? I would like to emphasize na yes, using AI is very helpful pero may mga bagay talaga na
hindi kayang i-generate ni AI na tayo lang yung nakakagawa, um especially as copy reader, tinuturing tayong mga ano secret weapon ng publication kasi hindi naman nakikita yung pangalan natin sa publication, 'di ba? Pero lingid sa kalaman ng lahat na tayo yung responsible sa pag-i-edit ng mga content, ng mga write-ups, ng mga writers natin, and etc. etc. So, okay. So, before we delve into our main topic, so check mo muna. Check muna. So, hanapin at iwasto ang mali sa pangungusap. So, this is both for Filipino and English. So, I would like, magbilang ako 30 seconds. Then, 30 seconds. Basta copy reader, ano yan, fast reader yan. So, like, 30 seconds lang. Hanapin nyo yung mali and then 27. Okay, so 30 seconds is tirang. So so yung mga naka-bold na word, those are the error sa previous na given na mga sentences. So alam niyo naman kung bakit mga kino-consider na error ang mga yan. So nag-texted. So ano ba dapat? 'Di ba dapat nag-text kasi hindi past tense ang ginagamit kapag yung salita na idudugtong sa Filipino na ay dapat base word lang, hindi past tense. So, nahuli, walang dash. Binasa ni Kenneth ang mga halaman yung word choice, nasa huli yung space. Saklaw ng Mimaropa region ang Surigao City. So, obviously, wala namang mali sa sentence na ito, pero yung fact na nasa sentence, tama ba? Saklaw ba ng Mimaropa region ang Surigao City? So, hindi. So, Surigao City is obviously from Caraga region. I have none that, I have not done nothing. So, hey, mga English people, is that correct? Obviously not. So, the fish is flying in the clear water. Word choice again. So, my favorite sport is purple. The connection of And for number 9, is there something wrong here? Obviously, wala. And lastly, I wanted he to be my dance partner, the use of pronouns. So I hope nakuha nyo yung nahanap nyo yung mga error na dapat mahanap sa sentence. So next. Okay, another example. I would like you to read um this passage or this paragraph. So, Manila, Philippines. Nagbigay nila ang Akbayan Party sa ating namumuno na presidenteng tinaguriang digong ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Wait, wait, I can't read my... Hmm? Na ito'y narapat ng maghanda sa arrest warrant na maaaring sa kanya ng International Criminal Court or ICC dahil sa mga mitsa ng kanyang war on drugs. Nauna nang nakatanggap Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant sa parehong kinasangkutan na war crimes. War crimes. So, as a copy reader, anong napansin nyo um, sa paragraph na iyan or sa lead paragraph na iyan? Okay, so unfortunately, hindi ko mababasa yung mga
nyo, pero I would assume na pareho tayo iisip. So, 'di ba, pagkabasa nyo ng paragraph na yan, maraming sinasabi, nagbigay ng babala ang Akalan Party List, tapos sinabi pa dito ng dating namumuno na presidenteng tinaguraang digong ng Pilipinas, o pwede namang, kahit may way naman para mapalit yung cover ng news na iyan. Like, as a copy reader, dapat hindi lang yung surface level na errors yung tinitignan natin. Dapat alam natin kung ano ang flow ng isang news article. So, kung tatanungin mo ang sarili mo, ganyan ba ang article? Kami bang sinasabi yung article? So, um, 'di ba, pag news article, ito yung direct possible way of delivering an information. 'Di ba? Ganun yun. So like, hmm, pag pag nabasa niyo yung ganyan, automatic i-X nyo and i-rephrase nyo sa sa sheet na ini-edit nyo, kasi sa contest ako, syempre dumaan ako sa pagiging contestant. I think the SPC 2023, ganyan na ganyan yung lead na binigay sa amin. Yung ganyan na ganyan. So like, I am very sure na news article yung ini-edit ko. And like, and I was like reading uh, sa mga sumusunod na paragraph, ay sa sunod na mga paragraph, I was like reading na, this is really a news article, not a feature. So what I did, krinos out ko talaga yung lead paragraph, like whole, and then I made my own lead article, kahit hindi naman talaga sasakto sa pinagbasihan na article. Kasi alam ko naman na hindi ganito yung lead ng isang news. So that's why sinabi ko kanina na advantage talaga pag writer ka, copy editor ka pa. So like, so original, this is the original lead. It is a news from Filipino Star ngayon, balita section ni Joy Cantos. So, Manila, Philippines, binalaan ng Akbayan Party List Bi- si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte na maghanda na sa arrest warrants ng International Criminal Court or ICC matapos isyuhan na ng warrant sina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant dahil sa war crimes sa Gaza. So, that's it. Short and accurate. So, oo nga, wala ngang error, pero daming pasikot-sikot. So, dapat, aside from grammatical errors na dapat nating i-detect, dapat alam natin yung mga ganyang klaseng error. So, another example for English. Ito, mahaba to. Parang, kung, kung reader ang kung sa POV ng reader, parang, naku, si ano ba tong writer na ito? Ang daming sinasabi. So like, in a shocking revelation, the Second Congressional Commission on Education, or EDCOM-2, has exposed the staggering 10,018 public schools in the Philippines are still without localized anti-bullying policies, despite the mandates of the Anti-Bullying Act of 2013. This alarming oversight means that these schools, many in unserved areas, are failing to meet basic legal requirements to provide a safe environment free from bullying for their students. The absence of such policies puts children at serious risk, allowing bullying, whether physical, psychological, or cyber, to persist unchecked with long-lasting effects on students' mental health and well-being. This revelation highlights a massive failure of both the Department of Education and local school authorities to enforce the law and protect vulnerable children, demanding immediate action to address the oversight, enforce
penalties for non-compliance and ensure that every school has the necessary systems in place to combat bullying effectively. So like, ano lang yan, ChatGPT lang yan na na, 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 I asked ChatGPT na, ChatGPT, can you exaggerate this lead for me? So like, yes. So another example for English. So English copy reader, dapat um alam nyo din kung paano mag-detect ng mga klaseng headline ng ganyan, especially if alam nyo na news article naman talaga yung ini-edit nyo. So this is the ano this is the news reference that I used. So yeah, this is the lead. The second Congressional Commission on Education has revealed their latest findings that there are 10,018 public schools with no localized anti-bullying policies despite being mandated by the Anti-Bullying Act of 2013. O, di ba? Another short, simple, and accurate. And news reference, Explain PH from news section, and writer Daniel Domingo. So, introduction pa to guys. So, yes. Dito tayo sa editing process. So, there are two types of editing process. The substantive and the mechanical. When we say substantive editing, it is concerned with high-level issues such as structure, content of a document, which may involve making major changes to a text. The focus here is the document, not the small details. When we say mechanical editing, which covers both copy editing and proofreading, is about putting the final touches on a text. It takes place after substantive editing, although you may skip straight to the mechanical level for shorter, simpler document. So like, pag sinabi nating um, editing, parang ma-associate natin to sa copy reading versus proofreading. Pag sinabi nating substantive editing, we focus more on editing the structure of the article. Like yung example ko kanina, yung pinabasa ko sa inyo yung pagkahaba-habang lead. So, yung ginawa natin kanina is substantive editing. Kung mechanical editing, it is like focus to sa grammar errors, mga typos, mga mga wrong use of punctuation marks, mga wrong spelling, mga ganon. So, to. So, copy reading versus proofreading. So, these two words are usually nababaliktad. Like, copy reading ay copy reading. Di ba? Same lang yan as proofreading, which is um 30% yes. Same-same lang naman talaga sila ng trabaho, pero there is a very big difference between copy reading and proofreading. So, para mas madalin yung maintindihan, I wrote here, copy reading, tidying up writing, and proofreading, final check. So, basically, um, pag nagkaka-read tayo, ito yung for example sa publication. Actually, sa contest, yung mga kinaka-read natin ay exaggerated na yon, like parang intentionally talaga uh, intentional talaga yung pagka ng mga sentence, like um minamali talaga yung mga spelling, pilit talaga break yung mga paragraph para may mai-correct ka. Pero sa copy reading, kung sa publication pa ito, um, before putting it to the final layout, ibibigay muna sa copy reader ng writer. Then si copy reader,
for si copy editor, i-check niya, i-check yung mga mali, i-verify kung may ano, kung plagiarize ba yung ano ng writer or ganon. While proofreading, nasa layout na, parang ano na, parang ready to print na, then another check ni copy reader kung may na-miss ba siyang i-check. So, ganyan yung difference ng copy reading versus proof reading. So, quality of a copy reader. So, ano nga ba yung quality of a copy reader? Actually, guys, aminin man natin o hindi, tayong mga copy reader ay usually parang nakakatanggap ng mga stereotypical na mga notes from other, not journalist. I know hindi naman tayo tinitingnan ng ganyan ng mga journalist, pero sa mga taong may alam sa journalism pero hindi ano, like palagi tayong nasasabihan na, oh, copy reading, ano lang yan, mag mag-edit ng article, maglagay ng mga symbol, and parang hindi daw tayo nagsusulat. So, I I ano pa? Um, Tutol talaga ako sa mga ganyang pag-iisip, and yes. So, quality of a copy reader. Attention to details. The first five is very self-explanatory. Attention to details, grammar and language proficiency, adherence to style, so usually EPA format, and critical thinking, communication skills, then research skills, deadline management, adaptability, ethical considerations, and patience. So, um, to to give a better overview kung ano ba talaga ang dapat na quality ng isang copy reader. So, kung copy reader ka, that's why nung nag-flash ako ng short quiz sa inyo, I only give 30 seconds because dapat kung copy reader ka, mabilis talaga yung mata mo. Especially especially kung nasa contest ka, dapat dapat pagtanggap mo pa lang sa fact sheet, usually sasabihin ng proctor na, okay, wag niyo munang buksan yung fact sheet. So dapat pag binigyan ako yun ng permission na pwede nang magsimula, dapat pag buklat nyo ng fact sheet nyo, dapat may errors na dapat kayong nakita. And parang the first 10 seconds dapat kuan, nahanap nyo niya yung lead ah ng paragraph, I mean ng article. So, grammar and language proficiency, dapat, of course, kung nag-edit ka, dapat alam mo yung mga rules ng mga grammars sa Filipino man o English. And also, um, alam nyo rin yung different styles ng writings. Kasi, this is for contest copy reading tips. Usually, sa training, ang fino-focus natin is news article. So, I think sa mga coach or sa mga student dyan na nakikinig, I think we should explore other genre aside from news articles, kasi um, ang world ng CRHW or copy reading and headline writing is very unpredictable. Kasi sa region namin, when 2023, I was very shocked because the
article na binigay sa amin is sports and hindi news na sports. Sports feature pa. So like, oh my God, this is new to me because since elementary, palagi talagang news yung yung natatanggap ko. So like, parang it's new to me na, OMG, buti na lang, may knowledge ako sa pagsulat ng sports. So I think that uh that made me won that time kasi may knowledge talaga ako sa pagsulat ng sports. So yes, so I think um um focusing only sa news article ay hindi ko i-recommend kasi dapat from feature, opinion man yan, or sports, or any categories, dapat alam natin. And of course, as a copy reader, hindi lang dapat hindi lang na alam natin kung paano to sulatin, kundi alam din natin kung paano mag-identify, 'di ba? Kasi pag basa mo unang paragraph or unang lead, dapat alam mo na, ay okay, this is an opinion. Ay okay, this is a feature one. Ay okay, news article lang to. Ah, dapat ganon. So, deadline management, of course, um, uh, kung ang mga news writer may sinusunod na range na ano yan, na mga deadline na ano, kasi tayong mga copy reader, yung partner talaga natin is mga writers, of course. Um, partner in crimes talaga, no, partner in publication. Partner in publication talaga tayo, ang writers and copy reader. Kung bibigyan ng task ang writer, okay, writer, this, gumawa ka ng article from this topic, bibigyan ng deadline, and yung na-assign na copy reader, bibigyan din ng deadline, and para mapanatili yung freshness ng article, dapat copy reader responsible enough ka para mabigyan ng para ma-edit yung article sa tamang panahon. So jobs, I think na-explain ko na yung jobs dito sa maliit na rectangle. Okay. I think basic grammar. Ito yung sinasabi ko. Dapat alam natin ang mga basic grammar. Um, paksa at simuno or subject-verb agreement, panahunan, tenses, mga pang-uring pamatlig or articles, yung mga ang, mga pang-ukol or prepositions, panghalip, pronouns, pang-ugnay, conjunctions, word order, yung subject-verb and objective, mga panuring modifiers, ang capitalization, mga bantas or punctuation, then synonyms and antonyms, and also be familiar sa mga commonly confused words. Example dito, sa Filipino, yung nang na maliit ay yung nang na maikli at yung nang na mahaba. So, basically guys, pag sinabi nating nang na maliit, we are referring to something na parang may inoon tayo, like ang kutsil, wait lang. Ah, um, oh my God, naglag ang aking utak. So like, pag sinabi naman nating nang na mahaba, ito yung ano, ito yung ginagamit natin pag nagre-refer tayo ng pangyayari. First is pangyayari, like nang mamatay ang ama ni ano na chuchu-chuchu. So mahaba na nang, or nag or another paggamit ng nang na mahaba is kanang is ano
is pag nagdi-describe tayo ng action or ng verb. Like, tumakbo ng mabilis ang aso. So, ganon. Yung mga commonly confused words sa English naman, yung there, there na riyan, or there na may apostrophe, or there they are, ganon. So like, I think hindi ko na ito palalawigin pa um, kasi parang from grade 1 to secondary education, parang na-topic na ito. So like, yes, i-review na lang to, i-review na lang nyo to sa mga sarili nyo. I also, sa panahunan o sa tenses, usually sa mga English copy readers, there are instances na parang maglis nahihirapan sila sa pag ano ng mga continuous perfect, yung mga ganon. So like, I think you need to be familiar, and not to be just familiar, not to be familiar lang, dapat master. Ganon. And especially sa mga simple na mga like mga prepositions, mga pronouns na mga on, in, at, dapat master nyo yan, kasi for me, sa English, oo, parang ang tricky kasi ng world ng English copy reading, 'di ba? Parang pag unang basa mo, parang tama naman lahat, pero hindi ah hindi pala dapat ganun, hindi pala dapat ganito. Sa Filipino rin, masyadong tricky, pero since Filipino yung forte ko, parang mas madali siyang anuhin. So, basic in copy reading symbol. So, 'di ba? Ang bilis lang natin. Nasa copy reading symbol na tayo. So, since elementary, since grade 11, ito talaga yung reference na ginagamit ko na symbols kapag nasa contest ako, and or kahit normal lang na nag-copy read. So like, okay, you may take screenshot, and ibibigay ko rin ang link ng ano na to, kasi this is uh, from internet man gihapon. So like, ano, these are just the basic symbol. Hindi pa na ano ang yung lahat. Right? Ganyan. So, Ate Cristel, very important ba na memorize ko lahat yung mga symbols? So like, for ano, for your advantage, yes, dapat memorize mo yung symbols, as in yung lahat kung paano gamitin, saan gagamitin. Pero um hindi possible, kung kung hindi mo naman talaga kayang i-memorize lahat, kasi marami yon, siguro more than 40s or 50s yung mga symbols, or yeah. Pero kung hindi mo naman kayang i-memorize, I think you should be creative, especially if nasa contest ka. Okay, magfo-focus more ako sa mga contest, kasi I know that some of I most or some of my viewers here are like preparing for the press conference, right? So like, I would be focusing more sa contest, and mag-touch rin sa kung anong role ng copy reader sa like real publication. So like, okay, going back, kailangan ba na memorize? So like what I've said, for your advantage, yes, dapat memorize
mo yung mga symbols. Kasi 60% is for editing, di ba? Pero what if hindi mo memorize and there are copy reader na contestant na parang ano lang, parang sinabihan lang ng coach na uy, Juan, sumali ka ng journalism, copy reader ka. Ito, gagawin mo to. I-memorize mo lang yan. And then, ilagay mo, hanapin yung mga mali, tapos ganun-ganun. And kung hindi mo kung hindi mo kayang i-memorize, at least alam mo kung paano talaga mag-edit. At least alam mo kung ano ba talaga yung mali sa article. Kasi hindi, kahit hindi kahit hindi super tama, super accurate ng mga symbols na ginagamit mo, as long as na tutok mo ng tama yung mga ano, yung mga mali or yung mga errors, I think uh some judges would consider kasi during when I was still a contestant, during sa mga lectures ng mga judges, sinasabi nila na it doesn't matter how good you are in using those symbols as long as you know how to as long as you know how to edit. I think makonsider ka na magaling kasi um may may testimony yung dating coach ko na naging judge siya sa isang press conference, and then that child na hindi kabisado yung mga symbols actually won the competition kasi tama yung sequencing niya sa article, and then kahit uh, in-underline niya lang yung mga errors, and then parang siguro ganun. So like and also you can yung sinabi ko na maging creative kayo kasi ako I myself hindi ko memorize yung symbols. So during competitions parang nagsa-side notes ako, nagsa-side comments ako sa paper. So kung makikita niyo yung actual output ko sa mga competitions, parang um tinatry ko na maging malinis yung gawa ko kasi para hindi masakit sa mata, pero naglalagay talaga ako ng mga words na maliliit sa gilid kasi pag hindi ko alam yung symbols, like for example itong set in italics or set in bolds, ito hindi ko talaga hindi ako aware na may ganito pala. So like parang nagsa-side notings ako, and if like for example yung sinabi ko kanina na kailangan ko mag-rephrase yung hindi ko na talaga maintindihan yung pagka-exage ng error sa fact sheet ko. Parang, oh my God, this is my last na talaga. Kailangan ko talaga i-rephrase to. As long as alam ko yung thoughts ng article na binabasa ko, then able ako na mag-rephrase ng any paragraph na hindi ko maintindihan sa ini-edit ko. So, ganon. By the way guys, ano pa tayo sa editing part sa 60% ng criteria kung nasa contest. Pero sa sa real publication, um of course, sabi nga ni Kuya Archie kanina na medyo na tayo, medyo high-tech na tayo. So like parang may mga AI helper na tayo. So like kahit sa Microsoft Word, magkamali ka ng spelling, parang nadedetect agad, 'di ba, ni Microsoft Word, parang hindi na mga mata mo yung mismong hahanap. Parang sila na yung kusang magpapakita na, "Hey, may mali sa sinulat mo. Kindly change me." So parang ganun na yung
nangyayari. So, yes. So, basic and headline writing. So, this is um the most or the yes, the most important na trabaho nating mga copywriter. Oh, not most, actually equal sila. Pero dito talaga nagtatalo sa kompetisyon sa pagalingan ng paggawa ng headline kasi if if parang hindi maganda yung headline mo, um parang sa usual na sinasabi ng mga judges na hindi na talaga nila babasahin. So, okay, so ito, basic and headline writing. So number one, it should tell the gist of the story simply and accurately. Examples, examples for English, 36 schools push to reinstate 6.15 bil, na? billion pesos cut. For Filipino, 7 pang testigo versus dilima aatras na rin. So like, by reading those headlines, parang napipicture out na natin kung anong nangyari sa anong nangyari sa pangkalahatang event na naganap sa kung headline lang pagbabasihan. So, kung pagkabasa ng reader mo na, ooh, I think parang intriguing basahin to kasi nice yung headline mo. So, next is the first letter of the word, proper noun and acronym should be capitalized. So, this is self-explanatory. Sara Duterte allowing ICC probe degrades Philippine legal institution. Baril sa bus shooting ginamit sa iba pang krimen. PNP. So, yes. And also, hindi ko nalagay sa wait, hindi ko nalagay sa PPT ko pero may may rules ang acronyms. Sa natatandaan ko, I forgot to include yung rules ng acronyms pala. Pero natatandaan ko na if for headline to, no? 'Di ba usually if isusulat natin yung Calabarzon, Mimaropa, yung mga ganyan, usually naka caps lock lahat. Pero ang tamang way ng pagsulat niyan is that 'di ba every syllable kala, ka, la, bar, kalaba, ar, zone ay may nire-represent na word. So, ang tamang pagsulat ng ng acronym na iyan is every syllable na may nire-represent ay capital letter yung dapat mauna. So, for example, Calabarzon, 'di ba? Wait, Calamba, Laguna, Batangas? Batangas ba yung ba? Romblon at Quezon. So, so ka, malaki si C, L, la, malaki si L, then B, ay ba, malaki si ba, then capital R, then capital Z for zone. So, ganyan. And the same sa Fivox, mga ganon, yung mga may nire-represent. And hindi ko na i-explain further yung mga bagay na hindi ako sure kasi um, yes, baka malito kayo. Okay, next is use the historical present if the verb is in the active voice. Americans celebrate Thanksgiving on
edge over world events. Okay, so gets na gets, 'di ba? English ka pa reader, historical present if the verb is in the active voice. Okay? So omit the helping verb if the verb is in the passive voice. Only the past participle retained is retained. So here's an example. Mali ang gumamit ng ganyan na drug pushers are not um the suspects were arrested yesterday. Parang that is already a sentence, not a headline. So the correct way of delivering your headline is drug pushers not. Ay, parang ano, active voice, passive voice. Sa Filipino, ito yung karaniwang at di karaniwang na pangungusap, right? So, ano, you need to review that different, different, different of ang pagkakaiba ng active and passive. So, yes. So, use the infinitive for the future events. Example is Davao City will host NSPC 2024. So, ang paggamit ng will is not is not right in headline writing. So, the correct way is Davao City to host NSPC 2024. So, I mean, why hindi tayo gagamit ng mga ganyan, ng mga Davao City will host ng mga drug pushers are nabbed? Because pag sinabi nating headline, headline is um really different from a sentence, right? So parang pag nag-headline tayo ng Davao City will host NSPC 2024, well, well, um, nasa nais niya yung first natin na rule na should be simple and accurate. Pero it's not a headline. It's a sentence. So like, okay, do not use articles to begin a headline. Another, a fire hits Lucena slum area. Yung mga an sa Filipino naman, yung mga ang, di ba? Hindi tayo gagamit niyan. So like, that is, and also, guys, do not, do not, do not put period sa headline. I usually notice, since elementary, um, I am already aware na when you are writing a headline, hindi ka dapat gagamit ng period. Pero, what I've always noticed sa mga other na, especially sa mga beginners, kahit yung mga title lang ng feature nila, palagi nilang nilalagyan ng, ano, ng dot or yung toldo or yung period, which is no, guys, no. So, yes, so never use words of uncertainty such as may, maybe, or might. Or sa Filipino, daw at raw or baka. So, for example, Philippines may host Miss Grand 2024. So, may. Oh, dili sure. I mean, hindi sure. So, the correct way is, I mean, kung hindi sure, better not to write about it. Ganon lang. If hindi ka sure, then wag mo na lang sulatan. Kasi, sabi ko nga, pag hindi sure, huwag mo nang, huwag mo nang, ano to? Um, huwag mo nang
explain pag for example, para kang nag nagre-report ng isang topic na hindi mo alam na sa bawat explanation mo parang sinasabi mo na, ay, ah, hindi ko to alam, pero nag-explain ka pa rin. Hindi ako sure kung ganito, pero nag-explain ka pa rin. So parang yung mga nakikinig sa'yo, yung mga reader mo parang, kailangan ko ba to paniwalaan? Is this person reliable para sa mga ganitong information na binibigay niya? So ganon. So sa copy reading, sa world ng journalism, walang lugar ang hindi sure, 'di ba? So dapat sigurado tayo sa lahat ng bagay o sa lahat ng mga information na i-deliver natin. Hindi lang to para sa copy reader, ay sa mga copy reader, kundi para sa lahat ng mga journalist dyan. Sa mga news writer, alam ko walang room ang mga hindi sigurado sa ano sa ginagalawang world natin dito sa journalism. So, assertions in headline should have sources. So, usually, itong assertions in headline, kasa, ka- kadalasan ay mga quotation headline ang ano dito, ang bida. Pag sinasabi nating quotation headline, ito yung type ng headline kung saan gumagamit ka ng specific word ng isang kilala o hindi kilala na figure sa article, na tao sa article, and then ginamit mo yon para maging main subject ng headline mo. Like for example, no speaker raise scope on Duterte Sona, Solon says, or sa taga ay Filipino, Yeng sa US fans, salamat. So, that is a an example of kuan of ano making of a quotation headline. So next, don't convert verb into nouns. So self-explanatory, students urge ousting of the principal. Oh, uh, copy reader, wrong ang principal, dapat principal yan. So sorry guys. Principal yan na principal na as in punong guro. Not principal na, yeah, not principal na prinsipyo. So the correct way of delivering your headline is, is students urge to oust the principal. So, may mga error sa PPT ko. So, as copy reader, I think, ano, yes. Sorry for the error, guys. So, next is choose shorter but appropriate words. So, instead of saying na government increases oil price, you can say government hikes oil prices. So, same thing rin sa Filipino. Actually, the difference between Filipino and English is sa English, marami talagang words na may equivalent or may mga synonyms na mas mahaba pa sa word na desired gamitin ng writer. Pero sa Filipino, parang konting ay super um kaunti lang yung mga words na available para ano. So like napipilitan talaga kaming gumamit ng mahaba. So example, the headline makes use of special vocabulary which is not suitable for ano to? Ordinary communication situation. Use shorter words. So for example, four studs win and I mean this should be won in quiz B.
Hmm, okay. Studs. So, parang ano siya, um, this is somehow acceptable words sa headline writing, pero may rules to. Pero if you are referring to a number of thousand students, then ang gagamitin mo is hindi na studs. Dapat students na. Very formal. And like, sa example ano, sa, dito sa box, these are the equivalent special words sa mga words na mahaba, like congressman, Solon, decrease, deep, investigation, probe, conference, confab. So, ganun. And also, some of these terms pwedeng gamitin ng mga Filipino. Yes, like probe, confab, mga ganyan. Quiz, pwedeng gamitin ng mga Filipino, pero hindi lahat. So, tips ko na lang sa mga Filipino, dapat malawak talaga yung Filipino vocab ninyo. Para mas mas madali kayong makaisip ng mga terms na dapat iano sa headline ninyo. So like types of headline. Wait, types of headline. So label headlines, bibilisan ko na to. Okay, okay. Label headlines, descriptive headlines. So this types of headlines ay hindi ito masyadong sa ginagamit sa natin mga copy reader sa contest. Pero sa publication natin, ginagamit ito ng mga writers for sure. Label headlines, ito yung mga headlines na parang ini-state mo lang yung name ng event then main headline mo. Like for example, 2020 like for example, ng label headlines MOCG 2024. Then para siyang label kicker. Ganon. Then, 20, MOCG 2024, then main headline mo na, um, yes. Then, another example ng label headline. Then, descriptive headlines. These are the headlines na yung mga how to, like, all about mga procedures. Pero, yes, hindi natin yan itatackle further kasi hindi natin, ano yan. So, comment headline. Comment headline, like for example, desperate Pakistan wants to sabotage the Indian bid in the FATF. So, hindi ko na rin i-further explain kung ano ang comment headline, pero at least may background kayo. So, on how to, on how to, ang comment headline. So, quotation headline. So, ito yung sinabi ko kanina. This is usually, ginagamit ito sa mga speech na mga articles. Like for example, ano, yung mga sona ng president, State of the Nation address ng presidente, pwede ninyong gamitin sa quotation headline. So, example, enjoy the joint camp, explain, explain PHEIC. Explain PHEIC. So, another sa Filipino, pari sa publiko, PBBM admin, panalangin. Actually, this headline sa pari sa publiko, this is my winning headline sa DSPC 2023. So, um, how to, actually, yung mga article, may mga binabagayan talaga na type of headlines. So, pari sa publiko, so maiisip mo na um, ang isang certain na pare ay may ina-announce sa public, and then this PBBM admin ipanalangin. So this is the this is ito yung mensahe ng pare sa publiko. So
Parang ganon. Mabilis mo ma-interpret yung headline ay yung article using quotation headline. Pero hindi sa lahat ng panahon magagamit mo ang quotation headline. Sabi ko nga, may mga article na ay yung mga headline, yung mga types ng headline ay may mga binabagayan na article. Types of headline props. So this too is very common. May mga other headline props pa pero I am not familiar sa others, pero this too is very common. And usually, sa competition, parang isasali to sa instruction na uh, provide two different headline. One is uh, one is ano yun, one-liner headline, and the second headline should be kicker. Ganon. So like, dapat copy reader, both English and Filipino, dapat alam niyo kung paano gumamit ng kicker and hammer na headline. So, pag sinabi natin kicker or shoulder, ito yung um, mga supplement sa headline. Yung kukumpleto sa headline ng sa main headline mo. So like, if parang ang ang dami mo pang gustong sabihin pero kasi 'di ba may limit tayo sa paggamit ng mga words sa headline. So gawin mo na lang na kicker. So ano ano ba yung kicker? Yung kicker, ito yung um 2 to 4 words na nagsasagot sa tanong na bakit or paano. So like example, dahil sa bagyong Oklet, klase sa klase sa Surigao del Norte kansilado. Or kung babalik na rin natin, klase sa Surigao del Norte kansilado dahil sa bagyong Oklet. So, ganyan ang paggamit ng kicker. Sa Filipino pa to. So, sa hammer headline, pag sinabi nating hammer headline, ito yung type ng headline props na kung makikita natin sa newspaper, ito yung malaki, malaki ang font, yung nasa nasa basta siya yung pinakamalaki kaysa sa main headline. So for example, Ariglado, bagong tuklas, uy, another error na sab. Bagong tuklas na gamot aprobado ng FDA. So, si Ariglado, ito yung headline props natin. Usually, not usually, si Hammer headline talaga, ito yung 1 to 2 words na catchy catchy na dapat catchy siya and attention grabbing sa mga sa mga reader para pagbasa nila na oh ano bang nangyari bakit sinabing areglado ano ba yung naaprubahan ganon so mm. And also for the okay sa English muna tayo, so this is the example ng kicker sa ano sa English. So, 5-wicket victory over RR Ticks. Ganon. So, ano yung role ng kicker dito? Parang, winawiden niya yung margin ng story, parang victory story ng article na to. So, parang, sinabi ko nga kanina, pag kicker, parang supplement siya sa main headline na ginawa mo para para kung feeling mo or kung feel mo na parang bitin kung ganito lang yung headline na ibibigay mo, then you may use kicker. And for the hammer headline, ito yung last call and no charges for Wilson. These are um these are an example of hammer headline. So like pag dapat as a copy reader, sinabi ko kanina na dapat wide ang vocabulary mo, both English and Filipino. Kasi sa Filipino, copy reading, pwede kang gumamit ng English term na hammer.
English term na hammer, or pwede ka ano yun? Mag wordplay. Like for example, yung instead na for example sa injection, like for example, antibodies injection, 'di ba? Ay antibodies, then bodies na BODIES. Then you may use like bodies na BADDIES. Anti, then wordplay. Parang wordplay mo. Usually ginagamit to sa mga sports, 'di ba? Mga sports article, yung mga hammer headline. Okay, headline unit counting. Malapit na tayo, guys. I think this is the third to the last. You may take screenshot for this kasi ito yung reference sa headline unit counting. Yung mga one half. Actually, madali lang tong i-memorize. JLIFT MW, JLIFT MW. Pag lowercase na JLIFT, one half. Pag uppercase, 1 unit. Ganon. Just take a screenshot for this slide. And also, if you guys will ask na, ate, ano ba yung purpose ng headline unit counting sa, sa atin, sa publication? Usually, sabi nila na kung copy reader ka, dapat marunong ka rin mag-layout kasi ikaw yung nakakaalam sa schedule ng headline or ng article na ginagawa mo. Kasi before, yung hindi pa high-tech, inaano talaga yan, minamanual pagbilang na dapat dapat ganyan ang size ng font ng headline mo. Kung dalawang linya ng ang headline ang ginawa mo, dapat lakihan mo ang font. Kung isang headline lang, dapat 4 na column yung gagawin, hindi ba? Ganun. So, headline schedule. You may take screenshot na lang for this kasi hindi ko to i-discuss isa-isa. And like, guys, for headline schedule, tips ko lang sa inyo na hindi nyo kailangan i-memorize ang headline schedule. Magbaon ka lang ng tatlong formula mo. For example, 24 to 27. Ganon. Para pagdating mo sa competition, kung hindi nag-require ng unit counts, then parang okay, I will try my best na abutin yung 27 unit counts kung kaya, or di kaya 43 unit counts for 4 column and 30 points para at least sa printer's direction tama yung nilagay ko. Kasi guys, when I'm still a contestant, grade 11, magpataka, I mean, sorry, mag, ano, mag, maglalagay lang talaga ako ng kung ano sa feeling ko yung tamang printer's direction. Kasi hindi ko talaga memorize yon, and hindi ko talaga, um, hindi ko talaga binibigyang pansin ang headline schedule na to. Pero after, yung na-correct ako, then, yun, yun na yung ko na technique na, dapat may baon ako na tatlong formula. So next, printer's direction. So, printer's direction, usually, sa contest, um, dito, ito yung box sa gilid ng headline na ginagawa ninyo. Right? So, I recommend this format. Actually, you can use another format from the internet, pero I think this is efficient, and yes. So like example, one means number of line.
Dito, example ng ng headline, itong lawmakers probe Duterte's testimony. One line lang siya. AB, um, yung font na ginamit. Actually, yes. So, 32 points. It base sa headline schedule, then 4 column, and unit count. Kung ilang column, unit count. So, guys, bago nyo ma-identify yung points and column, bilangin nyo muna yung unit count, of course. Then, ito, flash left down style. So, ganun. Also, take note, guys, if more than one line yung headline ninyo, wag nyong i-add ang unit count. Okay? Kasi pag i-add ninyo, like for example, 23 and 24, kung i-add niyo into 47, of course, liliit yung font niya kasi for sure, mahabang headline yan ang 47 counts, or let's say 32 and 33. So, 60, ilan yan? 60, 65 unit count. So, mahaba. So, kung magbe-break kayo ng ng headline, and ipuput nyo siya sa printer's direction, make sure na different siya. Like, you may use plus sign, like 33 UC plus 32 UC. Ganon. Para ma-identify na this line is ganito ang unit count, this line is ganito ang unit count. Ganon. So, last. Printer's direction. So, I think this is, this is, ano pa? Parang, ito na talaga. Yung, ang, ano na talaga to, parang, how do I say this? Parang ito na talaga yung format ng body PD or body schedule ng lead and body sa fact sheet na article. Actually, this printer's direction is magamit to sa contest. So, screenshot na lang, guys. Itong 25 Ms, yung mga Ms, magbe-base yan sa number ng columns na ginawa ninyo sa headline mismo. So, kung 25 Ms, meaning, dalawang column yung ginawa mo. So, ganun. So, one column is 12 Ms. So, pag dalawa, mag plus 1 ka, and parang kasi anong term ng mga layout artist sa yung sa gitna ng column, gutter ba yun? I'm not sure. Parang ganun. Equivalent to 1 yun. So, kada column, kung for example, 5 column, so, 4 yung i-add mo. So, 5 times 12 plus 4. Ganon pagbilang ng itong M's na to. So, for slug, last na talaga to, guys. For slug, this is my reference na ginagamit, reference format na ginagamit sa slug. Name of paper, news, and date to be published. Usually, ang date to be published ay kung anong gayon ka nag-edit. So, probably bukas. Yung date after this day, yun yung yung ilalagay mo. Writer. So, ang writer, typically, ano lang siya, sinusulat lang siya in, using its initials. And then label from headline or the slug line. Label from headline or the slug line, ito yung pipili ka lang ng ilang words or phrase na parang magde-describe
sa kung tungkol saan yung article. So, yun lang. I hope marami kayong natutunan. Thank you. Okay, thank you so much, Miss Cristel Sitoy. Up next, we're taking another quick break, column writing kasama si Miss Princess Given Alvis. Stay tuned, everyone.